Sir Paul na mahagi ng 50,000 pesos sa mga katutubong Aita. Sa latest vlog ng Pugong Biyahero kasama niya ang isang angkan ng mga katutubong Aita. Tinanong ni Sir Paul ang mga katutubo kung ano pa yung kinakain nila at kung ano pa yung ibang bagay na pwede nilang mapagkakitaan at may benta sa patag. Inanunsyo ni Sir Paul sa harapan ng mga katutubo na pumunta siya sa lugar nila para mamahagi ng tulong na 25,000 sa naturang angkan. Kitang-kita sa mukha ng mga katutubong Aita ang tuwa at saya sa narinig nilang anunsyo ni Sir Paul. Sinabi din ni Sir Paul mga ka-PB na may isa ring sponsor na kahandang magbahagi ng isa pang 25,000 para sa kanila. Sobra-sobra ang saya na nararamdaman ng mga katutubo dahil naging 50,000 na yung tulong na naibahagi sa kanila. Pinuri nila ang grupo ni Pugong Biyahero mga ka-PB dahil sila yung pinakaunang grupo na pumunta sa kanila para mamahagi ng tulong. Abot langit din ang pasasalamat nila at nagalay pa sila ng dasal para sa grupo ni Pugong Biyahero para patuloy silang gabayan ng Panginoon, bigyan ng malulusog at malalakas na katawan, bigyan ng mahabang buhay at marami pang biyaya para patuloy pa silang makapagbahagi ng karagdagang tulong sa mga taong nangangailangan. Kwinento din ni Sir Paul sa kanila na hindi na bago sa kanya ang pagtulong. Marami na din siyang natulungang mga katutubo sa iba't ibang lugar. Sinabi din ni Sir Paul ang adhikain ng kanilang pagbablog ay para makatulong sa iba't ibang katutubo na nasa bundok na hindi halos abot sa tulong ng gobyerno. Tinanong din ni Sir Paul sa kanila kung ano yung pinakagusto nilang mangyari para sa kanila. Sinagot siya sa isa sa pinakamatandang katutubo na ang tanging hiling lang nila ay magkaroon ng paaralang malapit sa kanila. Dahil gustong-gusto nilang makapag-aral at may makapagtapos man lang sa mga anak at apo nila, subalit sadyang malayo sila sa mga paaralan. Sinangayunan din ni Sir Paul ang sinabi ng matanda at pinaintindi din niya sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon, kinakailangan talagang makapag-aral at makapagtapos dahil isa ang edukasyon sa paraan para makaahon sa kahirapan. Ibinahagi din ni Sir Paul sa kanila na doon sa mga katutubo sa Davao kamote din ang pangunahing pagkain. Sinabi din ng mga katutubong Aita na importante din sa kanila ang kamote dahil kahit wala ng bigas ito ang pangunahing pagkain nila. Nakakakain lang sila ng bigas pag may naibenta sila sa patag na maipambili. Sinabi din ni Sir Paul sa mga katutubo na hindi nila dapat ikahiya sa kanila ang klase ng pagkain at pamumuhay na meron sila dahil sila Sir Paul mismo at ang grupo ay nasanay na sa ganitong uri ng pamumuhay. Sinabi din ni Sir Paul sa kanila na sa lahat ng tribo ng mga katutubong pinuntahan nila ay inalayan talaga sila ng kanta na ayon sa lingwahe at tradisyon ng tribo nila, kung kaya't hiniling din ni Sir Paul na marinig ang kanta ang tradisyonal na lingwahe ng mga katutubong Aita. Subalit natawa na lang ang mga katutubo mga ka-PB dahil wala na silang alam na kanta sa lingwahe nila sa dahilang wala na yung matatandang katutubo na pwedeng magturo sa kanila. Mga Tagalog na lang na lingwahe ng kanta ang meron sila at naunawaan din naman ni Sir Paul ang mga katutubong Aita kung kaya't hindi na lang siya humiling pa.